ng verse, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them." Now, of course, the first phrase, ito pong ating tatawag na basic po sa tatawag po natin na kaligtasan. Paano ba ang tao maligtas? Ang sagot ng Bible, "For by grace are ye saved through faith." So, ito pong word na grace, ano? Of course, the word grace, ang basic meaning po niya is gift. Every day, nagising po tayo, every day of our lives, we receive God's gift, ano? Ang buhay itself is God's gift to us. Sabi nga ng Bible, every day, He keeps on renewing His mercies to us. Buhay itself is a gift, ano? Ang ating po mga anak, sabi ng Bible, children are a gift from the Lord. Okay? They are an heritage, a heritage from the Lord or a gift from the Lord. Yung opportunities po natin na magkaroon po tayo ng trabaho, magkaroon po tayo ng malakas na katawan para po trabaho po tayo, mapunan po natin ang pangailangan ng ating pamilya, that's a gift from God. Pero the ultimate gift from God that has something to do with salvation is no other than the Lord Jesus Christ Himself. Si Kristo po ang ultimate na gift ng Diyos kung pag-uusapan po natin ang kaligtasan. At dito makita na hindi po masolusyonan ng anumang bagay sa sanlibutan ang ating issue ng kaligtasan maliban po sa kay Panginoong Kristo. Kasi kung kailangan lang natin education, no? Now, I am for education, pero ang education po hindi po yung solusyon para po ang tao maligtas. Okay? The answer is not education, the answer is Jesus Christ. Now, sabi ng salita ng Panginoon, "For by grace are ye saved through faith." Kung kailangan naman po natin reliyon, hindi naman po kailangan ni Kristo sana bumaba, iwanan ang langit, then mag-suffer siya sa mahirap na pamumuhay, and ultimately, mas mag-suffer siya sa kanyang kamatayan. Hindi niya na po kailangan gawin yun if religion naman ang pag-uusapan, di ba? Now, kung kailangan lang naman natin pala pera, o di dapat, ang ginawa lang ng Diyos, pinaulanan na lang tayo palagi ng ginto. But you see, ang problema natin is beyond sa kakayahan po ng mga temporal at material na bagay. Ang problema po natin ay kasalanan. That's why, because of sin, the ultimate gift na ibinigay po ng Diyos to solve the issue of sin is the Lord Jesus Christ. So sabi ng verse, "By this grace," or "For by grace are ye saved through faith." Now, of course, na-mention po dito ang word na faith. And sa mga sumusubaybay po sa ating pag-aaral, we have already pointed out that faith is only valid if its object is valid. Now, pwede ka po magparoon ng pananampalataya sa iyong mga gawa. That is faith on your good works. Pwede ka po magsabi faith on your religion. Pwede po sabihin na faith even on your faith. Ako yan, malakas talaga ang aking pananampalataya. So, your faith is on your faith. But the object, the primary and the only object of faith that is valid for us to be saved is again that grace. Okay? That is the person and the finished work of Christ. So, si Kristo lang po at ang kanyang tapos na ginawa sa krus, ang tanging object ng pananampalataya na magdadala po sa atin sa tinatawag po natin na kaligtasan. Now, sabi ng verse, "Not of yourselves." It is not of yourselves. It is the gift of God. So, wala po sa atin ang kakayahan na mailigtas po natin ang ating sarili. It's not in us. And then, para pa mas klaro, sabi ng verse, "Not of works." Diba? So, mas klaro yan. So, it is the gift of God. Ito po ay trabaho at kinumpleto na tinrabaho ng Diyos ang paghahanda sa ating kaligtasan. We have no hand in that preparation. Now, sabi nga ng iba, madali lang daw, manampalataya lang, ligtas ka na. Yes, of course. Yan po kasi ang sabi ng Bible. While it is seemingly easy sa side po natin na tumatanggap po ng regalo, we must always realize it is
costly on the side who prepared that gift. It's very costly for God. Iniwan niya ang langit, ipinanganak siya, daanan niya ang grabe na kahirap na experience siya just for Him to offer His life on the cross for our sake. The Bible says He died for our sins. It is costly. It is costly for Him. So sabi ng verse, not of works, lest any man should boast. Now, of course, you have to understand the facts of scriptures before you can put your faith. Okay? You have to understand the facts. So that's the first side ng tatawag po natin na pananampalataya. You have to understand facts. At ang facts, may mga tatawag po siya na basis. Now, sabi ng Bible sa Ephesians chapter 1 verse 13, the word of truth, the gospel of your salvation. Yan po dapat ang basis ng tatawag po natin na ating pananampalatayanan. Anumang bagay na nananampalataya ka pero wala ka basihan, hindi po yan faith as in F-A-I-T-H. It's actually F-A-T-E. Dahil ang totoong faith will always rely on facts. It always relies on truth. But of course, hindi po yan enough na may truth or may facts ka na alam. Kailangan you have to agree on the truth. Okay? Yan po actually ang emphasize po sa good soil. Sa itinuro po ni Kristo na 4 po na recipient ng gospel. Okay? So, ang isa sa wayside, stony ground, the thorny ground, ang isa po dun is good soil. The good soil represents a heart that is ready to receive the facts or the truth of the gospel. Kasi po, kahit po may truth, kahit may facts, pero kung habo ka po mag-agree sa isipan mo at sa puso mo, you don't feel you need those things, then you cannot put your faith. For example, kung meron pong isang doktor, na dalubhasa siya, and kahit po may mga strong evidences ng kanyang pagkadalubhasa sa particular na practice sa medicine. Pero kung wala ka sakit, while you agree in your head about sa facts, ang tanong, lalapit ka ba sa kanya at magpapagamot? Of course not, di ba? So, unless you have what we call a sense of need, then you will respond sa tatawag natin na facts. But ang pangatlo, of course, is what we call decision. Ang pangatlo is decision, which is the most important part dito sa tawag natin na pananampalataya. Again, kahit po isang bagay, may information ka, may facts ka, may truth, and even your heart and your mind agrees on these facts and truth, pero hindi ka po magdesisyon, then hindi ka po actually nanampalataya. So, gaya ng halimbawa ko, may doktor, magaling po siya, dalubhasa siya, may mga evidences ng kanyang kakayahan, may sakit ka. So, kumbinsido ka na kailangan mo ang doktor. Nag-agree ang isip mo at isipan mo na kaya kanyang gamutin. Pero ayaw mo pumunta sa doktor. Ayaw mo pumunta sa doktor. So, ang tanong, gagaling ka ba? So, hindi of course, di ba? So, that's why it's important, kung kumbinsido ako sa kakayahan ng doktor, kumbinsido ako sa mga ipiresinta niya na evidence ng kanyang kakayahan, then I will allow the doctor, ibigay ko, itiwala ko ang buhay ko sa doktor, and I will allow him to cure me. That's what we call the triangle of faith. Now, as I've emphasized kanina, it is not of works. Now, the word works here is ergon. It means any product, whatever, anything accomplished by hand, an act, deed, or a thing done. So, hindi ka daw maliligtas by any product coming from you, coming from your hand, any deed. Now, ano pong mga halimbawa nito? Sample, matulungin ka sa kapwa mo. Now, marami po tayong nakikita ngayon ng mga Pinoy, na talagang very philanthropic sa panahon ngayon. Talagang matulungin sa kanilang kapwa. Now, of course, hinahangaan natin sila. And how we wish meron po sana tayo ganun din nakakayan sa kanila na makatulong po sa kapwa natin who are in dire need sa panahon po natin. Pero while hahangaan po natin sila, kung yun po ang maging paraan mo para makapasok ka sa langit, yun po ang kaparaan mo para maligtas ka sa iyong kasalanan, hindi po at nagkakamali po tayo dyan.
Kasi po klaro ang Bible, ano? For the wages of sin is death. Hindi po sinabi sa Bible, for the wages of sin, ang eksakto na kabayaran sa kamatayan ay ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. That's why sabi ng Bible, it is not of works. Ang pagsimba, it's a good work, di ba? Mas marami lang magsimba kaysa magsika standby o wala ka panahon sa Diyos. Pero kung ang pagsimba ang gagamitin mo na paraan para ikaw ay maligtas, malaking pagkakamali po yan. Malaking pagkakamali po yan. Wala po reliyon na nagbayad ng iyong kasalanan. In fact, si Kristo nga, as I pointed out sa atin ng mga pag-aaral, ang palaging kalaban niya, when He was on earth, talagang mga leader pa ng reliyon, mga religious na mga tao na talagang mataas ang pagtingin ng mga ordinaryong tao sa kanila. And yet, Christ, tinawag po sa ni Kristo, you are your father, the devil. Again, ang pagsimba is a good work, but it is not what you need para mabayaran mo yung kasalanan. Now, of course, sabi ng verse, the reason is this, lest any man should boast. Now, the word boast means to glory on account of a thing. So, sabi ng verse, kung ang kaligtasan sa pamagitan ng gawa, then ang tendency ng tao, magyayabang. Dito makita mo, alam talaga ng Diyos ang naturalesa natin. Alam talaga ng Diyos ang naturalesa natin. Na gusto tayo mapansin, gusto natin palagi na hangaan tayo, gusto natin na i-highlight man ang mga ginagawa natin na kabutihan. That's why sabi namin, hindi yan pwede. Kung ang kaligtasan ay kaparaanan nito ay sa magitan ng mga mabubuting gawa, then ang tao pwede magmalaki sa Diyos. Can you just imagine kung anong langit na pag-akyat doon, may tao doon, example lang may nakapasok doon na mayaman at dahil mayaman siya, marami siya na itulungan. And then here comes ngayon, pumasok itong magnanakaw, posible mamamatay tao pa. Now, baka yun ang magharang sa langit. Ay, bakit mo mapasukin yan? Magnanakaw yan. Mamamatay tao pa yan. You see? I mean, hindi lamang po na pwede kang magyabang sa kung anong kakayahan mo, you can also put other people down. Kaya that's why sabi ng Bible, not of works, lest any man should boast. So, kung gusto mo maligtas, you have to trust on the ultimate gift of God, and that is the Lord Jesus Christ. Kilalanin mo na yung ginawa ni Kristo sa krus, kompleto, sapat yun para mabayaran ang iyong kasalanan. Now, after na ikaw ay maligtas, what's next? Dahil ba sigurado ka na papunta sa langit, binayaran na yung kasalanan, tapos na? No. Anong sabi ng verse? The next verse, in verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. The last phrase speaks the truth na ang tunay na ligtas, meron ng programa ang Diyos sa kanila. Meron ng programa ang Diyos sa kanila. Kung tunay ka na ligtas, may programa ka na susundan. While salvation is an event, while salvation is an event, putting your faith on Christ para ikaw ay maligtas is an event. Pero after that event sa buhay mo, mayroon pong proseso na mangyayari. And sabi ng verse, ito na po ang gin-ordain. Ito na po ang gin-program ng Diyos na susundan po natin na pattern. Kung ikaw ay nahugasan na sa iyong kasalanan. Okay? Pero ang sabi ng phrase, for we are His workmanship. Okay? We are workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Now, before we discuss that, so it's very clear from scriptures that we are saved by grace, we are saved through faith, we are saved by that ultimate gift of God. It is not of ourselves, it is not of our works, because our tendency is to boast whatever accomplishment we can do, especially in relation to salvation. So that's why the next phrase, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Now, the word workmanship actually comes from a Greek word, poema. Okay, parang, may related sa word na poem. Poema, which means we are actually His making. Ano ibig sabihin yan? Whatever we are after we are saved, utang natin
kay Kristo, okay, wala ka talaga pwedeng ipagmalaki. That's an opposite sa pwedeng effect ng good works na pwede ka magmalaki. But if you acknowledge na ikaw ay naligtas dahil sa ginawa ni Kristo, you are His making, wala ka talaga pwede ipagmalaki kay Panginoon Kristo. Bakit ka naging anak ng Diyos? Sabi ng Bible, for we become children of God by faith on Christ Jesus. Hindi ka pwede magsabi, ako naging anak ako ng Diyos kasi mabait ako. Marami na akong tinulungan na tao. No, hindi pwede pagmalaki yan. Christ has a claim on us kung bakit naging anak ka ng Diyos. Bakit ka, sabi ng Bible, ang tunay na mananampalataya, pinanahanan ng banal na Espiritu. Why does the Spirit resides in you? Dahil mabait ka? Mas unique ka sa ibang tao? No. Again, it's the effect ng ginawa ni Kristo sa iyo. Whatever we are as a believer, whatever we become as a believer, iyan po, ang sinimulan po niyan ay si Panginoon Kristo. Sabi ng verse, we are His workmanship created in Christ Jesus. The word created means to completely change or transform, which actually has something to do with moral and spiritual renewal. So, this, ibig sabihin, after po ikaw ay naligtas, Christ has a claim on you, and Christ wanted you and me, kung tunay ka kay Kristo, to transform, especially in the area of morality and spirituality. That's why I have been emphasizing sa ating pong pag-aaral na kung tunay ka kay Kristo, if there's one thing evident na ikaw mismo mapansin mo dapat yan, ay ang tunay na pagbabago. In fact, if you will read the book of Ephesians, si Apostle Paul kasi lawyer po siya by profession. The way he presents the truth, ang unang part po niyan, he will always present the doctrines, okay? The teachings, the doctrines, or the theology. Ang second part po ng letter palagi ni Apostle Paul is more on the practical side or the application of the teachings. And kung titignan niyo po, isa sa sinulat niya na ang book of Ephesians, after discussing the doctrine, ang first na application niya is Ephesians chapter 6. Ano po ang topic sa Ephesians chapter 6? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ano pong ibig sabihin yan? Kung may tunay na, kung may kaligtasan na nangyayari, ang pagbabago na mangyayari, unang-una po dapat yan ang mapansin sa loob ng bahay. Okay? There is what we call a changing, there's what we call a transformation of your morals and your spirituality, at ang unang-una po dapat na makapansin yan are those who are close to you, sa sarili mong bahay. So let me ask, sa mga nakikinig po ngayon ng mga mananampalataya, who are you sa loob ng inyong bahay? After you have claimed that you are a believer of the Lord Jesus Christ, Christian na ako, ikaw sa loob ng inyong bahay? Makasabi kaya ang parents mo na talagang nag-iba ka, talagang nag-change ka for the better, or baka nag-iba ka to the worst, papunta sa kasamaan. So there should be a change, okay? Again, this is part ng tinatawag po natin na proseso after we are saved. So hindi po tapos ang programa ng Diyos na ang gusto nilang ang tao mapalangit. Ay kung yan lang po ang gusto ng Diyos, mapalangit, edi dapat after na naligtas ka, di mamatay na lang tayo, patiritso tayo sa langit agad, di ba? But of course, God has a much better program for us. And that is, He wants us to grow, to transition our lives, to become a better person than we used to be.